Hi, Maharlikans! Okay, pag-usapan po natin ang sipol ngayong moment na ito. Ngayon po ay trending na naman itong mga bias na media. So, ang ginagawa po nila ay sinisensationalize na naman po itong tungkol sa sipol issue na ito. Ang hirap dito sa mga bayarang media na binusala ng mga bibig, okay, ng pera na galing sa payola, ay dakdak ng dakdak. Ang question ko is, yung sipol na yon is like, para sa akin, based on my observation, icebreaker lang yun. Lumabas ba ang dila ni Mayor Duterte doon na parang mukha siyang gahasain, yung reporter na yon? Ito po mga bias na media, talamak na po sa ating lipunan yan. Let's say for example po dito sa report ng isang dyaryo, Inquirer.net. Ang headline po nila is Duterte endorses killing corrupt journalist. So ito po ay mga misleading na naman ng kanilang headline. Ang sabi po ni Mayor Duterte doon sa interview na yon, ang sabi niya, just because you are a journalist, you are not exempted from assassination if you are a son of a bitch. Alam niyo po, nakakaloka itong mga media sa Pilipinas dahil akala po nila, porket reporter sila or media po sila, ay untouchable na po sila. Ganyan po ang trend ng mga bias na media sa Pilipinas. Hindi ko po nila lahat mabuhay po dun sa hindi tumatanggap o hindi nabubusalan ang bunganga, okay, ng pera na galing sa payola, na definitely yung mga politikong nagbabayad sa kanila ay pera po natin yan ng mga taong bayan, okay, ng mga taxpayers. Yun po, kaya po itong mga media na to, isa po sila, okay, kasama po yan sila sa mga nagpapahirap o nagpapalubog sa ating bayan. So balikan po natin itong martial law na walang katapusan, okay? Noon pong dineklara, okay, yung martial law ng panahon ni Ferdinand Marcos, marami pong pinasara, okay, na mga paper. Pinasara po sila dahil po sa mga balita nilang naglalason sa utak ng mga Pilipino, okay? Ang tanong ko dito sa inyo, sa mga bias na media, asaan ang ethics ninyo na tinatawag na fair and balance? Pagdating sa mga kultong dilaw, di ba? Bonggang-bongga ang mga balita ninyo. At eto po kayo mga bias na media, na mga bayaran, okay, again, mabuhay dun sa hindi nagpapabayad. Bakit silyado ang mga bunganga ninyo pagdating sa mga Aquino, okay, sa mga kultong dilaw? Katulad na po lamang sa, okay, Mindiola Massacre, Lupao, Hacienda Luisita Massacre, Lumad Killings, Mama Sapano, yung Yolanda Funds, hanggang ngayon marami pa rin pong hindi nakakatanggap at nahihirapan ng mga kababayan natin. Paulit-ulit na lang po ito. Itong Luneta Hostage Crisis, PDAF, DAP, at marami pang ibang karumal-dumal ng dalawang mag-inang Aquino administration. So bakit kayo mga bias na media, okay, na punong-puno ang bibig o yung bunganga na nabusalan ng payola, bakit tahimik kayo? Ngayon, ang ginagawa, pinapalala ninyo. Asaan ang fair and balance dyan? Ang kakapal ng mukha ninyo dyan sa Pilipinas, for sure kayo mga kababayan ko, napapansin natin yan, yung mga media dyan, akala mo kung sino, kaya yabang. Okay, akala mo kung sinong mga leche, hindi, porque freedom of speech, hindi na sila pwedeng kondinahin sa kanilang mga mali. At anong kinatatakot ninyo sa sinabi ni Mayor kung matino kayo? Kung matino kayo at wala kayong ginagawang masama o kaya, fair kayo, anong kinatatakot ninyo? Malamang yung mga nagre-react dyan, okay, na nag-sensationalize ng storya, yung mga tumatanggap, okay, at takot kayo makiti lang inyong buhay dahil sa inyong mga kapalpakan. Magtrabaho kayo ng maayos, mag-deliver kayo ng news ng fair. Hindi lang yung side ng mga kultong dilaw o kung sino pa yung pinapanigan ninyo. Dahil kayo ay, palibasa, kayo ay mga nakinabang o nakikinabang sa mga oligarch dyan. Yung mga malaking negosyo dyan sa Pilipinas. Kaya tumigil na kayo, gising na ang Pilipinas, gising na ang bayan. Mga katarantaduhan ninyo, leche kayo. Bias media. So, yun lang po. Sana po,
maging matalino po tayo. Alam ko naman po, nagising na kayo. Kung may iwasan po ninyo na huwag panoorin na itong mga kurimaw na ito, lalo na pag mga nagsisinungaling. No, iwasan niyo po yung mga nasa all over the world. Huwag na po kayo mag-subscribe. Huwag po kayo magbayad ng mga kung ano-anong mga TFC or whatever, mga Filipino channel. Kasi po, ang binibigay nila sa inyo, mga pesting mga telenovela na puro kahalayan ang pinapanood ng mga bata. Kaya tuloy, ang karamihan sa mga kabataan, bata pa lang, na-expose na sa kung ano-anong mga kasamaan. So yun lang po, at mabuhay po tayong lahat at wag po tayong tumigil para sa ating laban, para sa ating mga kababayan at sa mga susunod po na henerasyon. So marami pong salamat uli at God bless you all po. Ingat po.